Hello Aries, ito yung reading mo for the next 7 days. Kung kailan man tumapat sa'yo yung 7 days na yun. Thank you so much for watching. And kung magugustuhan nyo po yung reading, sana don't forget to follow, subscribe, share, comment, and palike na rin po. So, for your overall energy, meron ka ritong Queen of Pentacles. This is Taurus, Virgo, Capricorn energy, Hierophant is Taurus, Six of Swords could be Gemini, Libra, Aquarius. No? So, for the overall energy, ito ay nagsisimbolize ng independence, success. No? Ito ay long period of effort na may magandang bunga at may dalang success. Okay? So, maaaring ito ay indication din na malapit mo nang ma-reach yung iyong goal or malapit nang magkaroon ng completion. So, if this is a situation, kailangan mong maging practical. Or kailangan mong maging self-sufficient. Yan. Independent, self-sufficient. In terms of situations, pwede itong financial or material abundance and security. Okay? So, in terms of yung mga gagawin mong mga transactions, asahan mo yan in general, maaaring, especially in yung mga business, financial transactions, maaaring maging successful yung mga projects, transactions na yan. In terms of career or finances naman, you have the Hierophant, no? This also symbolizes success again, kagaya nung sinasabi kay Queen of Pentacles. So, kung meron ka mang mga makakasama at work or may mga projects man dyan, no, asahan mo na maaaring maging successful yung mga projects na yan. And, yung pinaka-grupo nyo mismo, no, magiging successful yung mga gagawin ninyo. Andyan yung pagkakaroon ng teamwork, no. Ngayon, if this is about money, maging maingat ka pagdating doon sa pera mo. Yun, pwede ka ring maging wise na mag-save ng pera, no? Halimbawa, kada sahod mo, maglaan ka ng yung kumbaga mag-allot ka para sa savings, no? Kumbaga, this is something na sinisecure mo yung kaperahan mo, yung kabuhayan mo, or yung career mo. Okay? Kung approach naman yung advice para sa iyo dito regarding sa mga gagawin mo about pera, kabuhayan, or sa career mo, yung traditional pa rin yung the best, kasi yun yung yun yung subok na yung pundasyon. Okay? Pagdating naman dito sa iyong love life, you have the Six of Swords. Ito ay pagmamove on Pwedeng iba sa inyo, mas pipiliin nyo na lang mag-move on, mas pipiliin nyo na lang na kalimutan na lang kung anong nangyari sa inyo nitong person na to. Siguro yung iba, kayo na lang mismo yung lalayo. Pero, for some of you, pwede namang ito ay mare-reconcile kayo after ng isang away or tampuhan.
Hello Taurus! Welcome again dito sa iyong reading for the next 7 days. Thank you for watching Taurus. If you're new, don't forget to follow or subscribe, pa-like, pa-comment, and pa-share na rin. Especially kung makaka-relate po kayo sa reading. Overall energy, financial, career, and love life mo. Meron kang Three of Wands, Three of Pentacles, Four of Pentacles. So, may mga earth signs energies na kagaya mo, pero pwede rin may mga fire, Aries, Leo, or Sagittarius. Wow, for the overall energy, napakaganda na itong card na to, no? Kasi ito na yung momentum eh. Andito na yung growth, yung expansion, andito yung magandang hinaharap mo. Alam mo, isa pang indication nitong card na ito kung ano man, kumbaga isang hint na ito na lahat ng mga may kinalaman doon sa pinaplano mo is running smoothly, and alam mo yon, most likely magiging successful yung outcome niyan. Okay, so kung wala ka pang plans, it's better na simulan mo na yung pagpaplano, yung especially magagandang plano mo. And mag-take action ka na. Kasi nga maganda yung senyales nito sa mga bagay na pinagpaplanuhan mo. Okay? So, ito yung mga new horizons pagdating sa iyong career. Ito yung kung gusto mong mag-expand, mas mag-expand pa yung yung career mo. Ito yung magandang card para sa personal growth, career, and finances mo. Okay, basta pa-expand, pa-level up, palago yung energy nito. Okay? Okay, pagdating dito sa iyong financial and career, ito ay successful collaboration eh. So sa tingin ko may mga bago kang makakasama siguro sa isang project. Pwedeng may makakapartner ka, grupo na makakasama para magawa nyo itong kung ano man itong project na ito, trabaho na ito. Okay? So, maaari kasing magkaroon maaaring magkaroon ng successful outcome kasi may teamwork. Kasi ito rin naman yung meaning ng card na yan. Kumbaga, magtutulungan kayo, gagawin nyo lahat yung mga responsibilities ninyo. Kumbaga, lahat kayo may parte, tapos magagawa nyo ng tama yung mga bawat roles, responsibilities ninyo. At yun yung susi para maging successful kung ano man itong specific project or kung ano man itong gagawin ninyo. Okay? Through hard work, unity, teamwork, magiging successful yang gagawin ninyo kasama itong partner mo or team. So, kung merong mga pagkakagastusan, ibig sabihin, sa bahay man yan o kung saan, ibig sabihin, mas madali kasi meron kang mga ka-share pagdating dun sa gastusin No, lahat kayo pwedeng ambagan. O yan, baka merong something dito like ambagan, pagtutulungan ninyo kung ano man yan. O halimbawa, may pagpapagawa ng bahay, etc. So, meron kang mga makakatulong para bunuin yung mga expenses. Okay? Okay, when it comes to your love life, you have the Four of Pentacles. Okay. Kung person to, Taurus, Virgo, Capricorn kapareho mo? Or meron siya sa chart nun? Kung lover mo to, jowa mo to, basta merong clingy energy dito Pwedeng, siya, seloso, selosa, or may pagka-insecure. Pero kung situation yan, this could be someone na holding on pa rin. O, kung ikaw man yung tinutukoy niyan, o yung person mo, pwedeng nag-hold on pa rin ito sa'yo, or nag-hold on ka pa rin
sa kanya. Okay? Kasi ayun eh, ayaw pa ring bitiwan eh. Ayaw pa ring sumuko, ayaw bitiwan. Hold on pa rin ng hold on. No, pwedeng may pagka-possessive, insecure, alam mo 'yon. Gemini. Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers, welcome dito sa reading ng Gemini. For the next 7 days, kung kailan man matatapat sa inyo yung 7 days, anong petsa pa yan? Maraming salamat for watching my readings, Gemini. Kung magugustuhan mo, makaka-relate ka, huwag kalimutang mag-like, follow sa aking page, mag-subscribe sa aking channel. Pa-like na rin yung aking video, pa-comment in, pa-share. Malaking tulong po lahat yan. Okay, so dito na tayo sa iyong meron ka Knight of Cups dito, by the way. Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, tsaka Fire, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, parang this is a go signal, Gemini. Si Knight of Cups, na i-express mo kung ano man yung ideas mo or creativity mo. Go ahead, gawin mo yan, simulan mo yan, or i-showcase mo yung mga skills, talents mo na yan or ideas mo. Kasi parang nga nakikita ko dito, iha-harness mo yung creativity mo eh para maging beneficial doon sa situation mo and mag-succeed ka. Merong element ng pag-move forward dito sa card na ito. Ibig sabihin, advancement or progress, no? So, kung ano man project yan, creative project, whatever, asahan mo na may pag-usad dyan. Okay? Wow, Gemini, moving on dito sa iyong pangalawang card pagdating sa finances, career mo. Ang indication nito paparating na achievement pagdating sa iyong career, no? Most likely, magsasucceed ka rito, ma-achieve mo yan as a reward doon sa iyong mga hard work na magpe-pay off na. Okay? Basta for sure, this is success. Financial transactions man yan, sa mga gagawin mo na related sa sa career, sa pera or sa negosyo mo. Oo. Positive indication to na better times are paparating na pagdating sa kabuhayan mo, sa career mo or personal growth mo. Okay, so magkakaroon ng magkakaroon ng magandang shift, no? Magkakaroon ng improvement. So, kung ano man yung mga pinaghirapan mo niyan, pinagpaguran mo, kumbaga, deserve mo yung reward na makukuha mo dito sa Nine of Pentacles na to. O yung iba, pwede nga reward ninyo, yung kikitain ninyo, pero pwede rin namang achievement, no, yung success mo. Kapag financially to, financial security yan. And pagiging independent, no? Kumbaga, ikaw yung person na kaya mong dalhin yung sarili mo, kaya mong buhayin yung sarili mo, alam mo yun. At ma-afford yung lifestyle na na gusto mo. Kasi you are capable eh. Kaya mo yung gastusin ba? No? In terms of financial, kaya mo yun, carry mo yun. Okay, pagdating sa love life mo, maganda pa rin ito. Kasi 4 of Wands is an indication ng stability eh. So, mukhang going strong naman yung relationship ng majority of Geminis here. Okay, pwede itong celebration around the corner, no? Pwedeng engagement, weddings, may mga gatherings dyan, may mga ipagse-celebrate, no? Kasama yung pamilya mo, kasama yung jowa mo, yung person mo. For some of you, pwedeng may ikakasal. Or maiimbitahan kayo sa kasal. Union kasi ito eh.
Yung iba, kung nagkalayo man kayo ng person, this is an indication na maaaring ma-reunite kayo ulit. Or kung yung family nyo, pwedeng mabuo uli kung nagkahiwalay man kayo nitong person mo or asawa mo. Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Ito na yung reading ninyo. For the next 7 days, kung kailan man pumapat sa inyo yung next 7 days na yan. Or cross watchers, kahit na anong sign ninyo, kung gusto nyo manood dito sa reading ni Cancer, welcome po kayong lahat. No? Thank you so much for watching. Kung bago kayo at kung magugustuhan nyo, makaka-relate kayo, don't forget to subscribe sa aking channel, pa-like, follow ang aking page, pa-comment na rin, and pa-share. Malaking tulong po lahat yan. So, meron kang 9 of Cups, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Spice. Okay? Nabulol na ako, Spice. Cancer, Scorpio, Pisces energy. Wow, alam mo maganda tong 9 of Cups mo ha, sa overall energy. Wish come true card kasi ito eh. Pag lumilitaw to, ito yung card ng mga bagay na matutupad, contentment, satisfaction, success, achievements, recognition, and pleasure. Okay? So, kung ano't ano man yan, mga paparating sa'yo, mangyayari, magiging happy ka, magiging kontento ka. Tsaka meron nga talagang something dito na matutuloy or matutupad, marireceive mo na. Okay? Meron kang goal na ma-achieve eh. Tapos magiging very proud ka, kontento ka, happy ka sa kung ano yung kalalabasan niyan. Okay? Meron kaya mas something na makukumpleto rito. Kasi minsan, yan, specific kung meron kayong mga quest or parang kinukumpleto na parang, o limbawa, nangongolekta ka ng mga sports cars, char lang yun. Pero, could be anything. Parang, ito na lang yung kulang eh, na maaari mo pang matanggap, tapos makukumpleto mo na yung collection mo na yan. Diba? So, malaking achievement nga naman yun, di ba? Magiging masayang-masaya ka talaga ron. Wow! So, nakikita ko dito, manunumbalik yung passion mo, manunumbalik yung mga fresh ideas, inspirasyon mo, especially sa pagtatrabaho, ano? O baka merong something na marireceive ka na award, merit, or incentive para ganahan ka mag-work, no? Kasi parang, ito yun eh, yung ganadong-ganado ka eh. Pero pwede rin naman kasing initiative kung mag-i-initiate ka, kung meron ka mga bagay na sisimulan, no, na related sa pera or sa career mo. Pwede rin itong opportunity na paparating sa iyo actually. Opportunity na magkapera or opportunity na mag-advance sa iyong career or opportunity na mag-explore sa sa ibang company or ibang trabaho. Basta this is a creative spark eh. So pwedeng may mga bagong ideas na naman na papasok sa isip mo. Andyan yung energy, passion, enthusiasm, and creative spark. Okay, basta meron ditong something na paparating sa'yo or something na sisimulan na related sa pera or sa career mo. Now, with the Three of Cups, romance ito, dear. Kaya lang ang problema mo dito sa romance na to, short-lived lang siya eh. Yes, exciting. Alam mo yon, napaka-romantic, napaka-exciting. Pero pwedeng maiksi lang. Baka mamaya ito yung mga tipong isang linggong pag-ibig lang, 1 month na pag-ibig, or 3 days na pag-ibig. Basta, alam mo yon, yung mai-inlove ka, pero mabibitin ka rin kasi
short-lived lang yung magiging romance ninyo. Pero yung iba, pwedeng this is an indication na merong third party na nagaganap or paparating. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Welcome po dito sa inyong reading for the next 7 days. Kung kailan man tumapat sa inyo yung next 7 days, ano man ang petsa, basta next 7 days. Okay, welcome po kayo manood dito kahit ano pang sign ninyo kung gusto nyo manood sa reading ni Leo. At kung magugustuhan nyo, makaka-relate kayo. At kung bago kayo dito, don't forget to like, follow, subscribe, comment, and pa-share na rin po. Malaking tulong po yan. Ma-appreciate ko po. Ten of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Energy, Cancer, Scorpio, Pisces with the Knight of Cups. And Queen of Swords, Gemini, Libra, Aqua na naman. Daming air signs dito, Leo. Ma-air. So, for the overall energy, you have the Ten of Swords. Ouch naman, itong card na ito, Leo. Kasi usually, lumilitaw yung Ten of Swords pag magkakaroon ng ruin or failure eh. Ito yung card ng collapse, exhaustion, dead end, betrayal or ending. So, asahan mo na, maaaring may pagkabigo rito, failure, no? O, ang masaklap kasi dito yung ending or betrayal. No, minsan may ending na, and at the same time, kombinasyon pa ng betrayal. Maaari ka talagang ma-hurt dito, ma-backstab, alam mo yun. Ouch. So, pwedeng itong something related na separation pagdating sa sa trabaho mo. Pwedeng mabibetray ka dahil sa politics dyan sa sa pinagtatrabahuan mo. Okay. Pero pwede rin kasing indication to ng magkakaroon ka ng breakdown dahil sa sa breakdown or burnout dahil sa stress sa trabaho. So, mag-ingat ka na lang dahil ito ay ending, ruin, failure, pwede rin namang loss, pwede rin sa financial yan, or failed investment, or pagkabigo pagdating dyan sa career move na gagawin mo. Okay? Merong something naguguho eh. Mag-fail eh. So, pagdating dito nga, sa next card mo naman, financial career, siguro parang ang advice sa'yo nitong card na ito is kailangan mo diplomacy at work daw. Oo. Magkakaroon ng mga creative solutions eh, no? Gamitin mo yung natural na abilidad mo, talino mo, Leo. Gamitin mo yung mga strategies mo na yan. Si Diba Chess is about strategy. Pwedeng may mga mind game strategy something dito na related sa pera or sa career, sa trabaho. Kailangan mong maging diplomatic pa rin and gamitin mo yung pagiging wise mo, yung yung tactics mo, yung tawag dito? Sabi ko nga, yung strategy mo na malupit, no? So, kailangan mong maging madiskarte, matalino pagdating dito sa iyong sa mga strategy na next na gagawin mo. So, sa tingin ko, maaaring may mga disputes dito pagdating sa pera. Kaya nga kailangan ng diplomacy. Para maka-achieve ka ng goals mo sa financial man yan or dyan sa career mo, gamitin mo yung mga abilidad mo, yung creativity mo. Kung person to, as a person, pwedeng ikaw ay idealistic, hindi ka lang charming, madiskarte ka pa, idealistic ka pa, artistic, may pagka-graceful, diplomatic. Okay? And may abilidad ka na yung makipag-negotiate yan. Kung meron mang person na darating sa buhay mo, this person, si Queen of Swords, no? Maasahan mo na mukhang okay naman tong tao na to kasi pwedeng matalino siya,
Straightforward, alam mo yun. At saka honest eh. Honest yung energy nito eh. Ito yung principled na tipo ng jowa, independent. Minsan nakaka-intimidate kasi yung ano ba niya, yung dating niya, yung aura niya, yung presence niya, nakaka-intimidate kasi matalino siya eh. This person is honest, fair, and hindi siya nahihiya na express yung sarili niya. At napaka-confident niya na dalhin yung sarili niya at pag magsasalita siya, mafe-feel mo talaga yung yung kakaibang presence nitong person na ito. So this could be an air sign, Gemini, Libra, Aquarius, no? Ngayon, kung situation to, parang ang advice sa'yo dito is maging honest ka. Straightforward ka sa kanya. O, magpakatotoo ka and wag kang matakot na sabihin ko ano talaga yung nafe-feel mo or iniisip mo. Kung person to, napaka-picky na itong person na to, Leo. You may be dealing with someone na mataas yung standards niya kasi ito ay matalino, independent, successful. Okay? Pwedeng nakaka-intimidate itong person na to. Or pwedeng meron siyang sasabihin sa'yo. Paprangka, didiretsahin ka na nitong person na to. No? Pwede rin naman itong pagsaset ng boundaries, no? Kung sino man yung magsaset ng boundaries sa inyo. Whether siya yan or ikaw. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers man. Lahat po kayo ay welcome na manood sa reading ng Virgo. Lalo na kung nakaka-relate naman po kayo. So this reading is for the next 7 days. Pero timeless ito kahit kailan tumapat na petsa yung next 7 days. As long as next 7 days. Okay? So, kung bago po kayo dito, at kung na-appreciate nyo po yung mga readings ko, na-entertain kayo or nakaka-relate kayo, please don't forget to subscribe or follow. Pa-like na rin, pa-comment and pa-share. Thank you. Virgo, meron ka Tower, 5 of Pentacles, 9 of Pentacles. 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, no? So, pwedeng may mga Earth dito. Or pwede rin namang Scorpio energy. Okay, Virgo, para sa yung overall energy, kung palagi ka nanonood ng mga readings ko, alam mo na ibig sabihin yung tower na yan. So, merong ipapadala ang divine or ang universe na malaking pagbabago. So, usually, itong tower card na to is associated minsan pwedeng disaster or destruction, pwedeng may upheaval, may daladalang trauma yan, bigla ang pagbabago or chaos. Okay? So, itong card na to is a reminder sa iyo na yung old ways na yan ay no longer useful. Kaya kailangan mo ng i-reset ba? Kailangan magkaroon ng restructuring dito kaya ipapadala itong power moment na ito sa iyo eh. Maaaring yung mga outdated beliefs mo yan, values na alam mo yun, kailangan ng baguhin para sa iyong ikakabuti or ikaka-improve ng buhay mo. Okay? So, asahan mo na meron talagang mga panggulat dito. Hindi mo inaasahan, hindi ka prepared para dito sa mga changes na ito, pero asahan mo na itong tower moment na ito, ano man itong pangyayari na to, ito ay magdadala sa iyo ng realignment. No, kaakibat nito yung pagta-transform ng buhay mo into better. Okay? Oh, meron talagang some kind of disaster, upheaval, Virgo, especially dito sa financial or career mo. Lumitaw din kasi lumitaw yun sa tower, sa overall energy, lumitaw din dito sa 5 of Pentacles mo. Okay? Kasi ito ay hardship or loss. Kaya kung pera ay pag-uusapan natin, yun, maaari kang maka-experience ng financial crisis, loss. Hindi lang yun, pati sa career mo kasi sa career din to eh.
Ito yung mga tipo na mahihirapan ka, maaari kang mag-struggle, pwede kang makaranas ng unemployment, no? Ano to? Mawalan ng pera. Alam mo yun? Ito yung mga stress pagdating sa financial, pwede ring poverty ito. Pwede ring kawalan ng opportunities. Kung halimbawa, nag-apply ka ng trabaho, tapos hilap-hirap ka sa pera, tapos hindi ka makahanap ng trabahong papasukan or lilipatan, alam mo yun? Pwedeng yung iba naman, kung may job kayo, baka makaranas kayo na you might lose your job. Okay? Ito yung period ng struggling, loneliness, isolation, hardships. No, pwede kang makaranas ng mga bankruptcy, mapautang ka. Okay? Pero ano lang, palagi ka lang maging positive, palagi ka lang mag-pray and gawin mo lahat ng kaya mo. Have faith lang sa iyong potential at kailangan mo lang talagang maging resourceful sa mga panahon na to kasi hindi naman ito forever, no. Maaring ito ay temporary situation lang naman. Okay, punta na tayo sa iyong love life, no. Ito ay magandang indication na meron magagandang bagay or positive changes na mangyayari sa iyong love life, Virgo. O kaya single ka man, taken, meron kang kakonek, asahan mo na may magkakaroon ng mga magagandang, ano yun, mga susunod na magagandang kabanata, char, sa iyong love life. Oo, kasi kung ano mang mga troubles yung na-experience mo sa love life mo, pwedeng ito na yung indication na masosolve na yung mga troubles na yun eh. Magkakaroon kasi ng magandang shift. Or pwede rin namang new beginning ito. So, kung single ka, wala ka pa nagiging jowa for life, or nabakante ka, pwedeng this is an indication na pwede namang may new person na darating, new connection. And magkakaroon nga ng magagandang pagbabago sa iyong love life. From single to in a connection, in a relationship, or kahit naman taken ka na, in a relationship ka, alam mo yun, pwedeng kung hindi maganda yung takbo ng relationship nyo, ito na yung indication na andyan na yung mga magagandang changes sa relationship ninyo. Kung person to, pwedeng successful siya, pwedeng mataas yung standards niya. Oo. Or kung ang advice to, parang ang sinasabi dito, i-keep mo yung balance ng love at saka independence. Yung bang tipo na, yes, may jowa ka, pero alam mo yon, hindi yun suffocating. Kumbaga, meron ka pa ring independence. Alam mo yun. Kumbaga, balance lang. Okay? Kung ano man ito, pwedeng mare-reciprocate ka, mare-reward ka dun sa mga efforts dito sa relationship na ito. Okay? Sa mga mag-aasawa, maganda to kasi pwedeng success ito sa relationship nyo, sa marriage nyo, sa mga gagawin ninyo as mag-asawa. Pwede itong achievement sa family ninyo. Okay? Or magandang buhay, komportableng buhay, masaya. Okay? Libra, next 7 days, ito yung reading mo. Kung kailan mo mapanood ito. Next 7 days reading. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs man. Or kahit cross watchers, kung gusto nyo manood dito sa reading ni Libra, lahat po kayo ay welcome. Kung makaka-relate kayo, magugustuhan ninyo or ma-entertain po kayo sa reading ko, at kung bago kayo, please don't forget to follow, subscribe, pa-like na lang din, pa-comment, or pa-share. Libra, meron kang fire sign energy, 6 of Wands, Aries, Leo, Sag, pwede rin na may Taurus, Virgo, Capricorn dito, and Cancer, Scorpio, Pisces. Wow, Libra, oh. Ang ganda nito para sa iyong overall energy. 6 of Wands ay success card, Libra.
kung ano man yan. Nakikita ko, you are entering the spotlight. Itong next 7 days Libra, literal, pwedeng all eyes on you, pwede kang may glow up, pwede kang merong something dito na magagawa mo ng successful, tapos mai-impress sila sa'yo, i-admire ka nila, no? Matutuwa sila sa'yo, makaka-attract ka eh. You are attracting eh, Libra eh. Sa next 7 days mo, kung ano man itong na-attract mo, maaaring nakaka-attract ka ng success, nakaka-attract ka ng attention, romance, nakaka-attract ka ng mga blessings. Basta, sa'yo naka sa'yo alam mo yun, sumusunod sa'yo yung spotlight, yung ilaw, yung liwanag. So, ayan. You are glowing up. Nasa spotlight ka. Overall yan, in general. Ang ganda rin naman, pagdating sa iyong financial and career, you have King of Pentacles. This is a card na security. Kaya wala akong nasisense na problema pagdating sa kaperahan, pagdating din sa mga projects na gagawin mo, creative endeavor, sa career mo, sa pera, overall, andyan yung all needs will be met, or yung mga transactions na gagawin mo, yung mga trabaho na gagawin mo, magagawa mo ng tama yan, magagawa mo ng successful, may completion, walang kakapusan, kakulangan, Libra. Going steady ang negosyo, kung may negosyo ka, ganun din yung financial flow. Walang pagbaba. Okay? At least for the next 7 days, maganda yung energies mo. So, pagdating sa love life, alam mo kung naghahanap ka pala ng trabaho rito, this is something na, pang long term. O, baka mapermanente ka dyan. Alam mo yon, tumagal ka na dyan hanggang mag-retire ka. Kasi parang secured na ito eh. Kung ano man yung tina-target mo na yan na goal, pagdating sa kabuhayan, financial, or sa career mo, mo yan eh, masisecure mo ba? Makukuha mo. So, sa love life mo, maganda rin. Wow, 10 of Cups. So, wala akong masabi. Tignan mo naman yung 3 cards mo, Libra. Lahat ng card na yan ay successful, happy, kumpleto. Lalong-lalo na itong 10 of Cups mo. Ito ay pagiging in a happy relationship, in a happy family, may anak ka man, may asawa, or magjowa. Alam mo yon, parang maganda yung takbo ng relationship, walang mabibigat na problema, puno ng pag-ibig, puno ng masasayang moments, yung relationship ninyo, yung samahan ninyo. Oh, pwede yung iba sa inyo dito, merong maganda, as in magandang blessing or magandang mangyayari sa inyo as a couple or as a family, mag-asawa, or kung may anak na rin kayo. Yung iba, kung halimbawang nagkahiwalay man kayo, sa tingin ko, pwedeng this is an indication na magiging magkasama kayo uli or mabubuo uli yung family ninyo. Okay? You are blessed, Libra, base dito sa iyong 3 cards. Scorpio, next 7 days reading mo. Ano mang petsa tumapat sa iyo to, basta next 7 days. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs man or Cross Watchers, welcome po kayo lahat manood dito. Gusto niyo manood sa reading ni Scorpio. At kung bago po kayo, natuwa kayo, nagustuhan nyo, nakarelate kayo, don't forget to follow, pa-subscribe na rin, pa-like, pa-comment, and pa-share. First card mo, 6 of Swords, Gemini, Libra, Aqua energy. And another Swords, King, Gemini, Libra, Aquarius na naman yan. Wow, puro swords. Ano pa ba? Puro swords. Mental yung mga cards mo Oh. Mukhang may mga kinalaman to sa mga decisions mo, choices,
or sa mga ideas, or sa pakikipag-communicate, or sa mga problems na kailangan mong isolve. Okay, start tayo with the first card, Scorpio. Magandang indication naman tong Six of Swords, Scorpio, kasi ang ibig sabihin nito, you are about to leave something na hindi ka na okay doon eh. So finally, you are moving out of troubled waters. Yun nga yung lagi nilang sinasabi with the Six of Swords. Ang ibig sabihin, from hindi okay na kalagayan, chaotic, etc. or connection man yan, situation, pa-transition ka na sa mas better na kalagayan, situation or place, kung place man yan. Kasi unti-unti ka nang lumalayo dun sa hindi okay na yon, magulong kalagayan mo. So, ibig sabihin, pa-improve na yung kalagayan mo, Scorpio. Kung kung naghahanap ka ng lilipatan mo, Scorpio, bawa lilipat ka ng ibang lugar, ibang tirahan, ibang trabaho, or ibang partnership connection, pwede ngang ibig sabihin nun, makakalaya ka na dun eh. Kung gusto mo nang umalis dun, makalaya dun. And andun din yung indication na mag-i-improve na yung kalagayan mo and makakahanap ka rin ng better na lilipatan mo. So, ibig sabihin, expect mo na rin yung mga positive changes, no? So, totoo lang, magandang indication to na pagta-travel kung gusto mong makapag-travel eh. Kasi ito ay departure eh. Pwede may mga bagay ka nang tatalikuran, iiwan na, no? Transition tong card na to. Pag sinabi nating transition, ito na yung mga pagbabago eh. Pwedeng meron kang something na pagdadaanan kasi hindi ko lang masabi kung tungkol saan yun in general. Kasi itong Six of Swords is may kinalaman sa transformational period na kailangan mong daanan eh. Oo, pwedeng sa love life mo yan, sa career, sa family ninyo, or sa living situation mo. Okay? Basta kung ano man yung stressful, ano naman yung place na yan, kalagayan, situation na yan, you are moving away dito. Palayo dito. Okay? So, dumako naman tayo dito pagdating sa iyong financial career, no? Si King of Swords. Ito yung card na nagsasabi sa iyo na kailangan mo ng discipline. Kailangan mong i-prove na meron kang integridad. Kailangan mong maging serious din sa ginagawa mo. Kailangan mong i-keep yung mga high standards mo, or wag mong i-sacrifice yung mga high standards mo. Pero kung situation to, pwedeng mahirap. Kasi challenging na situation ito eh. Pwedeng yung lugar na kinaroroonan mo, or kung ano man itong yung company or whatever, pwedeng mataas yung mga standards nila. Alam mo yun, kung nag-a-apply ka dyan or nandiyan ka na, kailangan mong i-prove na, alam mo yun, karapat-dapat ka, na i-hire ka nila or i-keep ka nila, no? So, ipakita mo yung talento mo, yung talino mo rito. Yan, kailangan talaga ng, kasi pwedeng very strict dito and mataas yung standard. So, kailangan mo talaga makakip up doon. Kailangan mong maging disiplinado. Okay? Etong situation na to, whether sa pera to, sa overall na kabuhayan mo, or dyan sa career mo, matcha-challenge ka talaga na gawin mo yung best mo. So, importante talaga yung pagiging, isa pa yon, pagdating naman sa finances, kailangan mong maging disciplined and to act logically pagdating sa iyong approach sa iyong mga gagawin, whether sa career mo man yan, sa negosyo mo, or sa kaperahan.
Okay. Um, Parang ang sinasabi dito, kailangan hindi maging makitid yung pananaw mo. And huwag ka basta-basta mag-jump into conclusions. Okay, pagdating sa iyong love life, ito na tayo sa first one. Kung sino man itong Queen of Swords na to, yun nga, sabi ko nga, pwedeng Gemini, Libra, Aquarius energy. Alam mo, maaari kang ma-intimidate dito sa person na to. Kasi mataas ang standards nito. Matalino siya, matapang, independent, na partner. Pwedeng mami-misinterpret mo yun as coldness sa kanya. Kasi hindi ito ganun ka-emotional na person. Pero, sabi naman dito, makakaasa ka naman dito sa person na to kasi pwedeng pure naman yung intentions niya, honest naman siya, no? Hindi rin naman siya maloko, hindi rin siya flirt. Pero may pagka, ano kasi to pag nagsalita siya, alam mo yun, napaka-diretso, napaka-prangka, kaya baka mamaya, ma-hurt ka minsan doon sa mga, kung paano siya magsalita. Okay? Very wise ito, very high standard itong person mo, kaya pwedeng nakaka-intimidate siya. Kaya kung nagustuhan ka nito, ibig sabihin lang nun, pasok ka dun sa banga, Scorpio, kasi mataas yung standards niya para magustuhan ka niya. Ito yung mga tipo ng person na hindi mahilig sa mga nonsense talk, alam mo yun. Gusto niya yung mga matatalinong kausap, alam mo yun, nakagaya niya kasi intellectual sign itong person na ito. So, hindi siya nai-inlove sa pera mo, kasi kaya rin naman yun, successful siya, intimidating siya, matapang, independent. So, ito yung mga tipo ng babae lalaki na hindi nila kailangan maghanap ng jowa na susuportahan sila like bubuhay sa kanila kasi kaya nilang gawin yun sa sarili nila. Iba ang hanap nito. This person is malalim yung mga hinahanap niya kasing taas ng mga standards niya. Sagittarius, reading mo for the next 7 days. Kung ano mang petsa tumapat yung next 7 days na yan sa'yo. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, or Cross Watchers man, welcome po kayong manood dito sa Sagittarius reading as long as nakaka-relate po kayo. And kung bago po kayo dito at nagustuhan nyo naman, naaliw kayo, na-entertain kayo, natuwa kayo sa reading ko, don't forget to follow or subscribe, pa-like, pa-comment, and pa-share na rin po. Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy, meron ka ring Aries, Leo, Sagittarius, at saka Taurus, Virgo, Capricorn energy dito. Okay, Sagittarius, para sa iyong overall energy, ito, si Eight of Swords. Ito yung card ng limitations. So, maaaring yung mga susunod na araw para sa iyo, you will feel restricted. Limited yung mga pwedeng limited yung budget mo, pwedeng limited yung energy mo, limited yung pagtitake mo ng action. Kasi ito yung card ng restriction, limitation Pero minsan, pwede rin naman tong feeling mo, matatrap ka sa isang situation. Yung iba, pwedeng ito yung mga nakaka-paralyze na situation kasi pwedeng ma-feel mo na you are helpless, powerless, or imprisoned, or victimized. Pero minsan kasi, ito yung mga self-limiting beliefs mo lang, Sagittarius, pwedeng, yun lang yung mga inaakala mo or iniisip mo. Okay? Minsan ang kalaban mo talaga dito yung sarili mo Pwede kasing ito yung mga fears mo, self-limiting beliefs mo, kaya hindi ka nag-grow.
Kaya hindi ka nagkakaroon ng pag-angat or ng promotion or hindi ka makapag-change ng careers kasi natatakot ka and nalilimitahan yung potential mo, yung success mo. So, whether sa career mo man yan or sa ibang bagay. Ngayon, kung situation to, pwedeng ito yung mga tipo ng lugar, situation, or connection na nakaka-suffocate. Pero, hindi ka makaalis doon kahit na gustuhin mo. No? Okay? Pwedeng iba, magkaroon kayo ng mga fears pagdating sa sa relationship ninyo or fears pagdating sa financial. Okay, so lipat na tayo dito sa 9 of Wands mo. Pagdating sa pera or career, alam mo to, ito yung pagkapagod sa trabaho. Pero kung meron kang mga ginagawa related sa pera or dyan sa trabaho mo, malapit mo nang makumpleto yan. Pero ang lakas lang kasi ng energy dito na nakakapagod na or pwedeng nadidrain ka na. O, pwedeng ito yung mga pressure sa trabaho, stress, or pressure sa pera. Alam mo yung pagod ka na pero pwedeng hindi ka naman makapagreklamo, hindi ka makaangal, or hindi ka pwedeng mag-quit kasi kailangan mo yung trabaho mo. Alam mo yun? Or may deadline, kaya wala kang karapatang mag-break, wala kang karapatang magreklamo. Kasi kailangan mo yung trabaho mo or may mga deadlines dito sa ayaw at sa gusto mo, i-deliver mo yan eh. So, kailangan mo dito ng grit, resilience, persistence, perseverance. Pero malapit na to sa success, malapit nang matapos to or completion. Ito yung mga tipong patapos na, pakumpleto na, doon ka pa halos bibigay yung pakiramdam mo. Okay? So, kailangan mo lang talaga dito ng dugtungan pa yung iyong yung iyong courage and patience. So, another advice for this card is mag-stand firm ka sa iyong mga prinsipyo, paniniwala, manindigan ka. And also, this is pagsiset ng boundaries or limitations or discipline when it comes to sa pera. Or pagdating sa pagtatrabaho. Bakuran mo kung ano itong mga napundar mo. Ibig sabihin, i-secure mo, protektahan mo itong kung ano man itong na-build mo na ito. Okay? Minsan ito ay pagsisay no. Kaya kung kinakailangan mo mag-say no, halimbawa pagdating sa pera yan, or dyan sa mga abusado dyan, mga lumalagpas sa limitasyon, boundaries nila, learn to say no. Okay? Kahit sa sarili mo pa yon. Hindi lang yan applied sa ibang tao, ha? Okay, sa love life mo, nakakakita ako dito ng pag-grow pagdating dito sa connection ninyo. So, ibig sabihin nun, mas yayabong pa. Mas mag-grow pa itong relationship ninyo. This is a relationship na pwedeng iba from friendship na nag-develop into romance. Pwede rin this is putting an effort, no? Parang sinasabi dito na mag-e-effort siya or kailangan mo ring mag-effort, pwedeng yun naman pagdating dito sa relationship ninyo. Ngayon, ito yung mga tipo ng relationship na pang long term or kung yung person mo, meron siyang mga plano talaga. So, solid to overall itong relationship na to or person na ito kasi meron siyang mga long term na pinaplano para sa inyong dalawa and makaka-relay ka rito. Okay? So, if this is an advice, kailangan ng patience, no? Pagdating dito sa relationship ninyo. Pero ang nakikita ko nga, magbo-bloom pa itong relationship ninyo. Mag-grow pa yan, mas magiging malalim pa yan eh. So, ang nakikita ko rito ay yung mga goals ninyo, hindi lang sa pangsarili ninyo, pati yung goals ninyo para sa inyong dalawa as a couple. Na this is teamwork and hard work, pag-e-effort sa both sides sa inyong dalawa dito sa relationship para ma-reach ninyo yung mga goal ninyo.
sa inyong marriage or sa relationship ninyo. Okay? Ito yung magandang investment eh. So, ibig sabihin, pag sinabing magandang investment, mukhang worth it naman itong person na to or relationship na ito. Okay? Kasi itong card na to is card ng reward success. So, whether matagal na kayo, nagsisimula pa lang kayo nitong person mo, asahan mo yun na magiging successful yung partnership, yung romance, or even marriage ninyo. Capricorn, yeah, wala na akong boses. Next 7 days reading mo, kung anong petsa man tumapat sa iyo, basta next 7 days. Saan mong rising Venus signs or cross watchers man, welcome kayong manood sa reading ni Capricorn. Overall energies, financial, career, love, life. Kung magugustuhan mo to, makaka-relate ka, matutuwa ka sa reading ko, or kung bago ka, don't forget to follow, pa-subscribe na rin, pa-like, pa-comment, and pa-share. Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Meron ka rin ditong Fire, Aries, Leo, or Sagittarius energy. Kailangan mong gamitin ang pagiging smart mo, Capricorn. Overall, in general, kailangan mong maging strategic. Kailangan mo ng kakaibang diskarte para dito sa iyong goal kung talagang gusto mong ma-achieve ito. Or kailangan mo ng diskarte para harapin ko anumang challenge yung meron dito. Kailangan mo maging resourceful, skillful, alam mo yon, para ma-overcome mo kung ano yung kailangan mo ma-overcome dito. Okay? Kung mga business deals ito, naku, mag-ingat ka kasi pwedeng may mga shady business deals, fraud, theft, or scams. Kung sino man to makakadil mo, in general or in love life, maaaring ito yung mga tipo ng person na manloloko, deceptive, alam mo yon. Andito yung mga lies, trickery, hindi magagandang schemes, or strategy na pwedeng gamitin sa'yo, against you, alam mo yun. So, maging aware ka lang dito sa person na yan or situation na yan kasi tricky yan eh. Sneaky, tricky, deceptive. Okay? Ouch naman. Pagdating sa iyong pera or career, pwedeng may biglaan ditong panggulat ito. Pwedeng yung iba bigla na lang mawalan kayo ng trabaho or magka-problema kayo about money. Sa workplace, biglang magkaroon ng aberya, disruptions, or chaos dyan sa workplace or about pera. Pwede ka talaga magkaroon ng financial loss dito. Pwedeng magkaroon ng mga shock, wake-up call or awakening regarding finances or sa career mo. Alam mo yun, nandito yung mga possibilities na maaaring may mangyaring disaster or destruction. Ito kasi yung mga biglang changes na maaaring may kasama siyang chaos. No? So for sure, hindi ka prepared dito pag dumating to. Shake up kasi ito. Okay? Pero, transformational naman kasi si Tower, kaya kung ano man itong mga bagay na ito, for sure, nangyayari to for a reason, para magkaroon ng, ano ba tawag dito? Realignment. Pagdating sa kaperahan mo, kabuhayan mo, or sa career mo. Kasi yun yung kinakailangan na change. Yun nga lang, hindi maganda yung dating kasi panggulat si Tower. Pero ito ay para sa iyong ikabubuti rin naman kung bakit nagkakaroon ng mga biglaang pagbabago dyan or realignment. Kasi gusto nang baguhin ng divine yung yung sitwasyon mo kung ano yung in alignment for your highest good ba. Yun yung goal naman lagi ng Tower card. Ngayon, dito naman sa Capricorn tuloy. Dito naman sa 4 of Wands, sa love life mo, nakakakita ako ng mga socializing dito. Pwede may mga events. And dyan sa mga events na yan, pwede kami mamimit dyan, actually.
pwedeng itong mamimit mo rito, pwedeng ito ay mag-spark ng panibagong connection, panibagong romance, no? So, pwedeng may mga marireunite sa mga dating person ninyo or kung nagkahiwalay man kayo, nagkalayo kayo, marireunite ka with this person. No? Mabubuo kayo eh. Ngayon, kung in a relationship ka naman, in a marriage, wala namang problema, this is a card ng stability. Kaya wala ka naman dapat alalahanin. Secured yung samahan ninyo. Wala naman ako nakikitang problema. Para doon naman sa mga single, pwedeng this is a person na potential na ma-engage kayo, pang long term, maging stable yung partnership, samahan hanggang mauwi sa pagpapakasal, pagsasama. Okay? For some of you naman na ma-engage na kayo, ay, ibig sabihin lang nito, pwedeng nangangamoy wedding bells na yan. No? Pwedeng kasalan din mauuwian or malapit na o nakatakda na kayong ikasal. No? Okay? Ito ay matatag na relationship or marriage. Pwede rin itong pagbibuild ng family kung nagpaplano na rin kayong magbuo ng pamilya or magpakasal, mag-settle down or magsama sa isang bubong. Okay, so yan, ito ay engagements or weddings, proposals, no? Yung mga tipong special announcement na ipapakasal na kayo, ganyan-ganyan. Kung halimbawa nagkawatak man kayo, pwedeng this is an indication na mabuo kayo uli. Or kung umalis sa bahay, umuwi uli, no? Umuwi siya sa'yo or umuwi ka uli doon. Aquarius, next 7 days. Ito na yung reading mo para sa next 7 days. Anong petsa man dumating sa'yo to, basta next 7 days. General energies, overall, financial, career, love life. Sun, Moon, Rising, Venus, signs man kayo, or cross watchers, lahat po kayo welcome na manood dito sa reading ni Aquarius. At kung bago po kayo dito, nagustuhan nyo naman yung reading ko, nakarelate kayo, please don't forget to follow, or pa-subscribe, pa-like, pa-comment, or pa-share. Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius energy. Wow, Aquarius, you will be rewarded for your efforts according to the Nine of Pentacles. This is a card ng success, achievement, financial independence, no, material security, pagiging secured. Alam mo na yan. So, kung ikaw yung tipo ng tao na goal-oriented or meron kang specific na tina-target, alam mo yun, maaaring ito na yun, may hit mo na yung target mo or mare-reward na talaga yung mga pinagpaguran mo. Mare-receive mo na yung mga binanggit ko na yan. So, ito yung pagkakaroon ng freedom sa financial. So, kung meron kayong mga existing na mga loans, pwedeng this is an indication na makukumpleto nyo ng bayaran yung mga yan, mga hinuhulugan ninyo. O maaaring makapagpundar din kayo kung ano man itong bibilihin ninyo. Ito yung mga tipo na after ng mga pagpapagod mo, pagsisipag mo, pag-overtime mo, makakapaldo ka ata. Makakapaldo ka kasi aanihin mo lahat yung pinagtrabahuan mo na yun Magiging worth it lahat yun. Okay? Kasi isi-savor mo. Isi-savor mo na yung mga bunga ng pinaghirapan mo. Yun lang yun. Ha? Okay, dito na tayo sa financial career mo. So, yun na nga. Dahil napakaganda ng energy ng Nine of Pentacles, itong Eight of Swords na to, magkakaroon na ng pagbe-break free sa isang restricting situation. Kaya nga, sabi ko nga, kung may mga hinuhulugan kayo, bawa mga loan, makakatapos ka na dun sa loan mo, dear. Malapit na nga makumpleto yun, di ba, with the Nine of Pentacles. So, nakikita ko lang, pagdating sa financial, makakaluwag ka na. Matatapos na yung mga hinuhulugan, mababayaran na yung mga bayarin. Alam mo yun, mapu-fully paid mo na yung bahay na yan, yung kotse na yan, yung iPhone mo na yan, or whatever. Okay? Yung iba naman, kung halimbawa na
O, pwedeng iba, end of contract ito. Oo. Renewal, pwede rin naman. Pwedeng may, pwedeng may mag-e-end na contract, pero pwede rin namang mare-renew ka. Or kung gusto mo na umalis dyan sa boring na trabaho mo, pwedeng this is an indication na, okay, free ka nang mag-apply sa iba. Makakalipat ka eh. Baka naman meron darating na opportunity, kaya siguro kung matagal ka na naghihintay ng break, opportunity na makaalis dyan para sa iyong career growth or better salary, pwedeng ito na rin yun. Okay? Or halimbawa, gusto mong nag-aim ka ng promotion, pwede rin naman na mag-level up ka. Okay? Basta, meron ditong gagaan, luluwag sa pinansyal, and at the same time, magagawa mo na finally yung gusto mo pagdating doon sa career or regarding sa pera. So, pagdating sa love life mo, judgment card is pagkakaroon ng awareness. Mukhang merong something dito na bigla ka na lang mahihimasmasan, alam mo yon. Wait, parang magigising ka na sa reality eh. Oh, kasi itong card na ito is about awakening, reckoning. Finally, magkakaroon ka na ng clear idea. Aha moment ito, by the way, pagdating dito sa love life mo. Sudden awareness eh. Pwede rin naman itong biglang pagbabago. Pwedeng pagbabago ng isip. Or merong biglang pagbabago dito sa relationship niyo. Pero this is more on renewal. Kaya yung iba sa inyo, pwedeng this is an indication na halimbawa akala nyo nag-end na yung relationship ninyo or literal na nag-end na, pero parang magkakaroon na mare-revive eh. Mare-revive yung connection ninyo nitong person na ito. Baka merong something na manunumbalik. Pwedeng manumbalik yung love, manumbalik yung excitement kung naging boring, alam mo yon, or pwedeng bumalik yung person. Pwede naman, kasi renewal of love ito. Or yan. At sa pagbabalik niyan, kung mare-renew man yung connection ninyo, relationship ninyo, magkakaroon ng mga adjustments, changes. Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Ito yung reading ninyo para sa next 7 days. Anumang petsa dumating sa itong reading ko. Basta next 7 days. Welcome din naman yung mga cross-watchers. Kung gusto nyo manood dito sa reading ni Pisces, bahala po kayo. You are all welcome. Ayan. At kung bago po kayo dito at nakarelate kayo, nakakonect kayo doon sa reading, naaliw kayo, natuwa kayo, don't forget to follow. Pa-subscribe na rin po, pa-like, pa-comment, or pa-share. Magician, Gemini energy ite. Devil, Capricorn energy. The World. The World, siya nito, pwedeng may Aquarius dito, Scorpio, Leo, or Taurus. So, Aquarius, Scorpio, Leo, Taurus, Capricorn, and Gemini energies yung meron sa cards. Alam mo, itong Magician card na to, in general or overall, ang sinasabi dito sa'yo, pag lumalabas kasi to, it's time to tap into your full potential, Pisces. Kaya wag kang mag-hesitate, matakot na itap yung potential mo na yan. Huwag ka na mag-hesitate. Maaaring ito na yung pagkakataon mo na mag-succeed ka or may isa katuparan na naman itong goal mo. Kasi ito yung magandang transformation. Ito yung magandang manifestation, by the way, Pisces. Mukhang merong mga magagandang bagay or success na paparating sa iyo.
Kaya gawin mo na yung gagawin mo na yan, simulan mo na yan. Merong mga magagandang pagbabago rito, pwedeng sa trabaho mo to, sa business venture mo, or sa love, or anything else. Ito kasi yung card na na gamitin mo yung willpower mo, yung desire mo, yung resourcefulness mo, pati yung mga skills and abilities mo. So, ito na yung time na mag-create ka, or kung ano man yung minamanifest mo, ito na yung moment na maging mag-materialize yung mga yan. So, kailangan mo mag-concentrate and use your magic powers and skills, abilities para mo yun, ma-create mo to. Oh. Kasi si magician may kakayahan siyang i-transform yung situation niya. So maybe ito ay isang transformational na sitwasyon or pangyayari, or pwedeng ikaw mismo meron kang mga gagawin na pagbabago. Okay? Iha-harness mo kasi talaga yung kung anong meron ka, lahat ng resources mo, skills, abilities mo, powers mo, para ma-conjure yung magandang na yan, bagay na yan, kung ano man yan gusto mong ma-create na yan. Alam mo, lumilitaw tong devil card kapag minsan nagiging masyado tayong materialistic. So, dito na tayo sa kaperahan in career mo or kabuhayan. Oo. Minsan nagiging slave tayo ng pera, pagiging materialistic, alam mo yun. Nasisilaw tayo sa gold, sa money, sa fame, status symbol. Okay. Ito yung mga situations wherein pwede ka ring mawalan ng control sa sarili mo, mag-take over itong devil card sa ibig sabihin, di ba na-enslave ka ng mga desire mo, ng mga cravings mo, so andun yung tendency na ma-obsess ka, ma-attach ka, maging slave ka rito, mag-indulge ka in luxurious living, pero mababaon ka naman sa utang, alam mo yun. O, parang, i-feed mo kasi yung yung mga cravings mo, desire mo, kahit na alam mong unhealthy or hindi dapat or hindi practical. No? Sabihin na natin ganun. Kung situation to, pwedeng this is an oppressing na situation. Pwedeng dependency. Pwedeng madali kang mahulog, mahook dyan, pero mahirap labasan, kawalan. Okay? Kung halimbawa, yung iba, kung hindi maganda yung situation nyo sa job, pwedeng ito yung feeling mo na natrap ka dyan sa job mo. Pero, hindi ka makaalis kahit gustuhin mo parang natali ka Alam mo yun. So, yun. Pwede rin naman itong mahulog ka sa patibong, sa mga scams, alam mo yun, sa mga too good to be true na mga offers, di ba? Wow, maganda tong world card na to. Kasi Pisces ito yung card ng unity. Pwedeng union to, pwedeng magiging magkasama kayo. Pwedeng nag-evolve yung relationship nyo to the next level. Alam mo yun. Pwedeng this is marriage kasi magiging magkasama kayo, magiging as one kayo Yun yung intindi ko rito Pwedeng pag-iisang dibdib kasi parang magiging as one na lang kayo ng person mo. Or pwede rin naman itong good sign na sabi ko may mga magagandang nagmamanifest. So, kung in a relationship ka na or in a marriage ka na, pwedeng this is something na makukumpleto ninyo yung goal ninyo as a couple. Oo. Ito yung katuparan. Ito yung katuparan ng gusto mong mangyari or pangarap mo or goal mo pagdating sa love life mo, sa relationship. Kasi merong something dito na makukumpleto para sa inyong dalawa Sabi ko nga parang nafe-feel ko pag-iisang dibdib pagsasama. Basta merong something dito na magandang mangyayari ma-achieve mo in terms of love life or as a couple.